Follow us on Facebook at fb.com/packboyanime. Magandang umaga, Sarah! Good morning, Becky! Wow! Sabi ko na nga ba, hanggang ngayon nandito pa rin yung magic. Ang galing! Tama ka, Becky. Pero bakit dala mo mga yan? Para sa'yo na yan eh. Oo nga, pero ang sabi mo kagabi, kapag magtatanghali na, bigla na lang mawawala yung magic, hindi ba? Oo, dahil nung umakyat dito sila Mrs. Molly at Miss Minchin kahapon, wala ito lahat, kaya hindi ako napagalitan. Siguro naramdaman ng magician na darating sila kaya minagic na niya ang lahat. Kung ganun pala, dapat ko nang ibalik ang mga ito rito. Tara, mag-agahan na tayo. Sige. Busog na busog pa nga ako kagabi pero ang dami pa rin natira, oh. Kaya lang malamig na yung soup, okay lang sa'yo? Wala yun. Ako pa, sanay naman ako malamig ang pagkain eh. Totoo. Talaga? Tara, kumain na tayo. Gutom na nga ako eh. Miss Sharna, ang ganda-ganda ng magic na to, no? Huh? Ang akala ko kasi noon panaginip lang ang lahat. Pero hindi pala. Totoo pala ito. Alam mo, totoo niyan? Ngayon pa lang ako nakakain ng ganito karamit kasasarap na pagkain kaya nga ang saya-saya ko talaga ngayon. At hindi lang yun, ngayon lang ako nakagamit ng ganong kaganda at kalambot na kumot. Grabe talaga, tapos nakatulog pa ako ng busog na busog. Iniisip ko tuloy, dapat kong hanapin yung magician na nagbigay sa atin para makapagpasalamat ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, Becky. Dahil sigurado ako na alam ng magician na nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga kabutihan niya sa atin. Oh, hindi nga. Totoo yun. Ganun ang magician, malakas ang pakiramdam. Oo, tama ka. Tara na, maganda na tayo sa kusina bago pa magising sila Mrs. Molly. Sige, Miss Sarah. Diyos ko, sana po araw-araw pong magic nito. Good morning po, Mr. James, Mrs. Molly. Magandang umaga po sa inyo. Anong? Tignan mo tong si Sarah. Napakaaliwalas ng mukha niya. Nakapagtataka, hindi kaya palihim silang kumakain habang tayo natutulog pa? Mag-imbestiga tayo. Ah. Nandito pa rin. Wala pa rin bawas kahit konti. Good morning, Mami Sarah! Good morning, Lottie. Good morning, Sarah. Kamusta ka na? Salamat sa pangungumusta. Magaling na talaga ako. Mabuti naman! Ibang klase. Mukhang magaling na nga talaga si Sarah ngayon. Kung titignan nga siya, parang hindi siya nagkasakit. Sige na, Lottie. Upo ka na. Opo! Ang nakakapagtaka doon, hindi naman binibigyan ni Miss Minchin ng mga masusustansyang pagkain. Pero parang ang sigla-sigla niya. Siguro kaya ganyan siya kasigla dahil mahilig siyang mag-imagine. Mag-imagine? Bakit? Huwag niyo sabihin nakalimutan niyo na. Mahilig siyang mangarap na isa siyang prinsesa. Kaya siguro lagi siyang nag-i-imagine na marami siyang masasarap na pagkain kinakain. Kawawa naman. Magandang umaga po sa inyo, Miss Minchin.
umaga rin sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, Miss Minchin. Magandang umaga rin po. Nakapagtataka. Napakasigla ni Sarah. Oo nga ate, magaling na nga siya. Nakalimutan niyang kaya siya gumaling dahil pinatingnan ko siya sa doktor. Ewan ko, sa tingin ko lang kasi nagkasakit siya dahil sa sobrang gutom. Kaya siya nagkasakit dahil sa sobrang gutom? Hindi, naisip ko lang naman yun. Tama na! Alam mong pinakakain ko ng maayos si Sarah. Kaya ano yan sinasabi mo? Paninira yan! Huwag mo na ulit sasabihin nagkasakit siya dahil sa gutom. Sorry na ate, hindi ko sinasadya. Kailangan kong makausap si Molly at James. Tawagin mo sila. Oo ate. Molly, James, pinatatawag kayo ni Miss Minchin. Oo, pupunta na kami. HD encode by Carlolo 16. Bukas yan. Pinatatawag niya raw po kami. Oo. May gusto lang kasi akong itanong sa inyo tungkol kay Sarah. Napapansin kong masigla siya nitong mga nakaraang araw. Siguro naman hindi niyo siya binibigyan ng higit pa sa dapat niyang kainin. Hindi po namin ginagawa yun, Miss Minchin. Ang totoo po niya, nagtataka rin kami sa mga ikinikilos nila. Ano ang sinabi mo? Yung po naisip namin. Pero hindi po namin malaman kung paano sila nakakapuslit ng pagkain at kung saan sila nagtatago. Sige. Naintindihan ko. Kailangang bantayan nating mabuti ang ikinikilos ng batang yon. Molly. Po? James. Po. May importante akong ipagagawa sa inyong dalawa. Opo, Miss Minchin. Nakakatawa. Nakapasok nga ako sa dormitory nyo nung nagpanggap akong tagalinis ng chimney, hindi ba? Kaya nga lang, nagkaroon naman ng problema. Isang linggo akong sinipon. Kahit nilinisan ko yung ilong ko, ang itim-itim pa rin. Wala akong magawa. Nagkasakit tuloy ako. Ikaw talaga, Peter. O paano, Sarah? Kailangan ko nang umalis eh. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nandito lang ako. Sige, salamat, Peter. Sige. Bye! Bye-bye! Hanggang sa muli! Ano sinabi mo? Nagpanggap si Peter no na isang tagalinis ng chimney? Opo, ganun nga po, Miss Minchin. Kay Peter ko po mismo narinig yon. Yung kasi ang pinag-uusapan nila Sarah kanina. Kaya wala pong duda yon. Tama, medyo naaalala ko na. Hindi na po ako nagdadalawang isip. Si Peter nga po yon. Sigurado. At hindi lang po yon, Miss Minchin. Nakita ko rin kanina binigyan ni Peter si Sarah ng mansanas. Sigurado po ako na marami siya nakukuha ang pagkain sa batang yon. Ano? Binigyan siya ng mansanas? Alam niyo, Miss Minchin, ang totoo, matagal na ako nagtataka sa mga ikinikilos ni Sarah. Napapansin ko po kasi na imbis na magreklamo siya, tuwang-tuwa pa siya kapag inuutusan na siya ni James na mamalengke. Ganun ba? Alam ko na ngayon kung bakit napakatagal niyang mamalengke. Parati silang nagkikita ni Peter, yung pong dahilan. Amelia! Ano yun ate? Titingnan ko ang kwarto ni Sarah. Sumama ka sa akin. Pero ate... Brought
Bakit ba ang tagal mo na naman nakabalik? Saan ka na naman ba nanggaling? Akala mo ba maiisahan mo kami? Alam na namin ngayon kung bakit parati ka natatagalan sa pamimili. O, sige na. Mag-asikaso ka na doon at baka mamaya gabihin ka na naman. Bilisan mo ang trabaho mo. Opo, Mrs. Molly. Alam ko na ngayon. Napakahusay talaga ni Sarah. Gumagawa na naman siya ng sarili niyang mundo dito sa atik sa tulong ni Peter. Hindi ko yan basta palalampasin na lang. Pero ate, Hindi pa nagkamali ang pakiramdam ko kahit kailan. Amelia, ano ba yung tinatayo-tayo mo dyan? Bakit hindi mo pa ako tulungan? oo ate. Ano yan? Hindi pa rin ba kayo tapos dyan? Napakabagal nyo talaga magtrabaho. O paano, wag niyong kalilimutan patayin ng mga ilaw, ha? Opo, magandang gabi po, Mrs. Molly, Mr. James. Magandang gabi po. Miss Sarah, okay lang na mahirap. Masaya naman tayo eh. Ay, naku, ikaw talaga, Becky. Sa wakas, natapos na rin tayo magplansya. Oo, tara, akit na tayo. Sarah? Bakit? Kasi, iniisip ko lang, hanggang ngayon kaya nandun pa rin yung magic? Ewan ko, hindi ko rin alam, pero pakiramdam ko nandun pa rin yun. Wow! Miss Sarah! Alam mo ba, excited na akong umakyat sa kwarto. Ano kaya pagkain ng hinanda ng magician para sa atin ngayon? Tara, tingnan na natin kung nandun pa rin yung magic. Oh, sige, umakyat na tayo. Alam mo, totoo niyan, Miss Sarah, gutom na ako eh. Kanina pa nga kumukulo ang tiyan ko eh. Talaga? Pareho pala tayo. Cesar! Shh! Magkita ulit tayo bukas, Cesar. Good night.
Magandang gabi sa'yo, Cesar. Miss Sarah, sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ako rin. Alis dyan! Ang galing talaga, Miss Sarah. Ang saya-saya ko. Nakakatuwa, hindi ako makapaniwalang nakabalik na tayo sa mahiwagang mundo na ito. Regalo sa atin lahat siya noong magician. Halika na, Becky. Kumain na tayo at magpasalamat. Oo, sige, Miss Sarah. Miss Sarah, sa sobrang ganda nito, pakiramdam ko tuloy para tayong inimbitahan sa handaan ng palasyo. Tama ka. Nandito tayong dalawa ngayon sa palasyo. Tapos magkakaroon ng sayawan. At ngayon, tumutugtog na ng waltz. Ang ganda, ang sarap ng pakiramdam. Galing mo! Sige, kainin na natin ito bago lumamig. Sige. Wow! Mukhang masarap! At ang bango! Ha? Packboy, anime. Miss Minchin! Ikaw na bata ka. Ano na naman ba ang kalokohan ito? Huwag niyo po siyang pagalitan, Miss Minchin. Wala naman pong kinalaman si Miss Sarah dito. Magic lang po ito. Bigla na lang tong dumarating at nawawala. Maniwala po kayo sa akin, Miss Minchin. Hindi po ako nagbibiro. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po siyang pagalitan. Tama na. Baliw lang ang naniniwala sa magic. Mali. Opo. Sarah, ang akala mo siguro hindi ko alam kung sino ang kasabot mo rito, no? Anong klase ka? Hindi ako makapaniwalang makikisabot ka kay Peter para gawin lang ang bagay na ito. Sigurado ako na nakaw lang ang lahat ng mga yan. James, kunin mo ang mga ito ngayon din. Bilisan mo. Opo, Miss Minchin. Emily! Wag! Magic lang yan! Sarah, simula ngayon hindi na ako makapapayag na matulog ka pa rito sa atin. Po? Molly, dalhin mo na siya doon. Masusunod po, Miss Minchin. Miss Sarah!
Ano ba? Bilisan mong kilos! Mama Sarah! Mama Sarah! Diyan ka! Ang sabi sa akin ni Miss Minchin, dyan ka na raw matutulog simula ngayong gabi. Mangarap ka na lang dyan hanggang gusto mo. Dito na nila ako patutulugin. Ito ang kwadra ni Jump noon. Wala na ang magic. Sinira nila nung walang awa.